Ano nga ba ang mga pananda? Ang pananda ay nagsisilbing tanda ng gamit na pambaralala sa isang salita sa loob ng pangusap o ayos na mga bahagi ng pangusap. Maaari itong badyan ng ayos na bahagi ng mga pangusap. Narito ang mga paraan na ginagamit upang paramihin ang pangalan. Mga panandang pantukoy, mga panandang panalapi at panguulit, mga panandang panguri, at mga panandang pamilang. Pantukoy. Ito ay nangunguna sa pangalan o panghalip na ginagamit na simuno o kaganapang pansimuno o panguri o alinman sa dalawa. Halimbawa, ang mga. Meron tayong dalawang uri ng pantukoy. Ito ay pantukoy na pambalana. Ito ay tumutukoy sa mga pangalang pambalana. At pantukoy na pantangi, ito naman ay tumutukoy sa pangalan ng pantangi. Mga panandang panalapi at panguulit. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga panalapi at panguulit, ay maaaring paramihin ang salitang pangalan gawing dalawa o maramihan. Halimbawa, mag-ina, mag-ina, mag-iina. Mga panandang panguri. Ang isang pangalan ng likas na asahan ay napaparami rin sa pamamagitan ng paggamit ng panguri. Halimbawa, masipag na magsasaka si Kagustin. Masipag na magsasaka sina Mario at Kagustin. Masisipag na magsasaka sina Kagustin. Mga panandang pamilang. Pamilang ang tawag sa mga salitang tumutukoy sa bilang ng tao, hayop, bagay at iba pa. Uri ng pamilang. Cardinal. Pamilang na nagsasaad ng dami. Halimbawa, 100 aklat ang donasyon ng pilantropo sa aklatan sa aming universidad. Pangalawang uri ng pamilang. Pamahagi. Ginagamit kapag ang kabuuan ay pinagpaparte o binabahagi. Halimbawa, 1 katlo, 2 katlo, at 3 katlo. At ang ikatlo naman ay panlansak. Nabubuo ang ganitong uri ng pamilang sa pag-uulit ng mga pamilang na patakaran at nagsasaad ng kahulugang gayon dami sa isang pangkat. Halimbawa, 1-1, 10-10, 2-2, 10-11, 3-3 at sa 100. At doon po natatapos ang aking pagbabahagi patungkol sa ang mga pananda. Maraming salamat po. Alright, take 2 of song cover of Mabagal. Well, gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Heto na ang kantang hinihintay natin. Heto ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Matagal ko nang gustong sabihin to. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Ilalagay ang iyong kamay sa akin. Joke lang. Tapos na. Ahahaha. Magandang umaga aking mga kamag-aral. Ako nga pala si Regine Garcia,
ang inyong guro sa araw na ito. So, ating tatalakayang napaksa ay ang salitang syntax. Marahil marami na sa inyo ay may idea kung ano ang kahulugan ng syntax at ating ito papasadahan lang ng bahagya. So, ang syntax ay ang pag-aaral o pag-uugnay ng mga salita upang makabuo ng mga parirala, sugnay, o ang mga grupo ng pangungusap. Kumbaga, ito yung mga maliliit na detalye na bumubuo sa isang pangungusap. Ano nga ba meron kung nakabuo sila? Anong meron? Anong produkto ang meron kapag nakabuo ang syntax? Ang tawag dito ay ang pagpapanaguri. Ang pagpapanaguri ay may dalawang parte. Ito ay ang simuno at ang panaguri. So, ang pagpapanaguri ay may simuno at may panaguri. So, ang simuno, ito yung subject sa English. Ito yung punot dulo kung bakit merong sentence o bakit merong pagpapanaguri, kung bakit merong salita. At kadalasan ito ay ang tao, bagay, o pangyayari. At ang simuno ay meron ding tinatawag na panaguri, which is ito yung nagbibigay emphasize. Ito yung nagbibigay ng mga palamuti sa ating simuno. So, silang dalawa ay laging magkasama sa isang pangungusap. At ang simuno ay hindi ito laging nasa una ng pangungusap. Marahil ito ay nasa gitna ng pangungusap at marahil ito ay nasa huli ng pangungusap. So, huwag tayo malilito kung sa unang tingin natin wala sa una ang simuno. So, dadako naman tayo sa panaguri. Ano nga ba meron sa panaguri? So, sa panaguri, tulad na sinabi ko kanina, ito ay nagbibigay emphasize. Ito ay nagbibigay ng mga bulaklaking salita sa ating simuno or subject sa English. So, ang panaguri ay merong 5 na parte o 5 sektor. Kumbaga. So, ano nga ba sa English ang panaguri? Ito yung predicate. So, sa English, ito yung subject and predicate na tinatawag. So, sa ating panaguri, anong unang halimbawa o unang sektor? Ito ay ang panaguring pangalan. Ang pangalan ay ginagamit sa panaguri upang mapakilala kung sino o ano ang simuno. Yun lang, ganun na kasimple ang salita, ang ibig sabihin ng panaguring pangalan. Ngayon, dadako tayo sa pangalawa, ang panaguring panghalip. Panaguring panghalip, ito ay ang humahalili sa pangalan o sa simuno. So, isang halimbawa nito ay ang hinahanap mong tao ay ako. Ganun lang kasimple. So, dako tayo sa pangatlong klase ng panaguri. Sa pangatlong klase ng panaguri, ito ay ang panaguring pang-uri. So, sa panaguring pang-uri, bukod sa pandiwa o bukod sa pang-uri, ay malimit o bihira din na gamitin ang salitang o ang panaguring pang-uri. Malimit siyang gamitin sa isang salita. Dahil ito ay ang pang-uri sa gayong gamit ay nagsasaad hindi ng kilos ng simuno o hindi ko anong ginagawa ng simuno, kundi ano ang uri nito o ano ang meron sa simuno. Ang aking example ay ang damit kung ito ay itim. So, ang subject o ang simuno is ang damit at binibigyan niya ng anong klaseng uri ang damit meron ako. Ito ay ang kulay itim. So, dadako na tayo sa pang-apat na halimbawa.
Salita ko na tayo sa pang-apat na klase ng panaguri. Ito ay ang panaguring pang-abay. So, ano nga ba ang pang-abay? So, anong mga halimbawa ng salita ang meron ng pang-abay? So, ang mga halimbawa ay ang mabagal, malakas, tahimik, o kaya anumang klaseng salita na nagbibigay ng ekspresyon sa isang tao, sa isang simuno. Example nito ay ang mabagal, maglakad, si Marie. So, si Marie, siya ay nasa dulo ng pangungusap, pero ang kanyang panaguri o tinatawag natin predicate sa English ay nasa unang parte ng sentence, which is ang salitang mabagal. So, dadako na tayo sa huli o ang panglimang panaguri o panlimang sektor ng panaguri. Ito ay ang panaguring pawatas. Marahil marami sa inyo ay nagtatanong, ano ba yung pawatas? Ano ang salitang pawatas? So, ang salitang pawatas ay binubuo ng makadiwang panlapi at salitang ugat. Ang mga halimbawa nito ay ang magsabi ng totoo tungkulin ng tao. Ang umawit ng opera ay isang karangalan. Kumbaga, dun sa salitang yun, nandun na agad, meron na agad itong simuno at panaguri. So, magandang matutunan natin ang pawatas. Pero, ito, pawatas, ay mga panggano ng pandiwa. So, another topic, pero pwede siyang gawing panaguri sa isang simuno. So, maraming salamat sa pakikinig. Marahil maraming kayong natutunan. At sana'y may napulot kayong aral sa leksyon na ito. Muli ako nga pala si Garcia Rayochen, ang inyong guro sa araw na ito. Maraming salamat at paalam. Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong araw. Ang tatalakayin naman natin ang parirala, sugnay, uri ng sugnay at pangungusap. Ano nga ba ang parirala? Ang parirala ay isang grupo ng salita na walang diwa, walang simuno at panaguri. Halimbawa na lamang nito ay ang mga sumusunod. Sikat ng araw, magdala ng materyales, mga magagaling. Kung mapapansin natin, napakakulang sa diwa ang mga naibigay na pangungusap, tulad na lamang ng magdala ng materyales. Hindi sinabi kung para saan ang materyales, hindi nabanggit kung anong klaseng materyales ang ibig. Sunod, sugnay ang tawag sa grupo ng mga salita na may buo o hindi buong diwa. Mayroong dalawang uri ng sugnay. Sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Ang sugnay na makapag-iisa ay ang lipon ng mga salita na may simuno at panaguri. Buo pa rin ang diwa nito kahit inihiwalay sa pangungusap. Ang sugnay na di makapag-iisa naman ay ang lipon ng mga salita na may simuno at panaguri. Subalit, hindi nagbibigay ng buong diwa kapag inihiwalay sa pangungusap. Pinangungunahan nito ng pangatnig, gaya ng habang, ngunit, kung, samantala, sapagkat. Halimbawa, bagaman isang satellite ng daigdig, ang buwan ay mas malaki kaysa sa Pluto. Sa halimbawang ito, ang lipon ng mga salitang may salungguhit ay ang sugnay na di makapag-iisa, at ang grupo naman ng mga salita na walang salungguhit ay ang sugnay na makapag-iisa. Sunod naman ay pangungusap. Ito ay lipon ng mga salita na may simuno at panaguri. Subalit, hindi nagbibigay ng buong diwa kapag inihiwalay sa pangungusap. Pinangungunahan ito ng pangatnig, gaya ng habang, ngunit,
kung, samantala at sapagkat. Halimbawa nito, ang Sampaguita ay ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Ang simuno sa pangungusap ay ang Sampaguita. Ang panaguri naman sa pangungusap ay ang pambansang bulaklak. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pagpapakilala sa akin. Ako ay nalulugod dahil ako ay inyong naimbitahan na magbahagi sa seminar na ito. Ang una kong tatalakay na yung uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Payak. Ito ang pangungusap na may isang pinag-uusapan na kumakatawan sa iba't ibang anyo. Maituturing na payak ng isang pangungusap kung ito'y nagbibigay o nagsasaad ng iisa at buong diwa. May mga anyo ang payak na pangungusap. Una ay ang payak na simuno at payak na panaguri. Ang payak na simuno ay isang pangalan o panghalip na tumutukoy sa pinag-uusapan sa pangungusap. Samantala, ang payak na panaguri naman ay isang salita na nagsasabi kung ano ang ginagawa ng paksa o kung ano ito. Halimbawa, masipag na mag-aaral si Jose. Ang mag-aaral si Jose ang siyang payak na simuno ng pangungusap. Samantala, ang salitang masipag ay ang payak na panaguri. Sunod ay ang payak na simuno at tatambalang panaguri. Ang payak na simuno ay binubuo ng isang simuno, samantalang ang tambalang panaguri naman ay binubuo ng dalawang panaguri. Ang halimbawa ng tambalang panaguri ay matalino at masipag na mag-aaral si Jose. Sunod na halimbawa ay mabait at mapagkakatiwalaan ng kaibigan ko. Ang halimbawa naman ng payak na simuno ay si Lottie ay malambing. Ikatlo naman ay ang tambalang simuno at payak na panaguri. Narito ang mga halimbawa. Kapwa matulungin si Jose at Jay. Ang kabutihan at kalinisan ng loob ay kailangan ni naman. Ang kaapat na anyo ng payak na pangungusap ay ang tambalang simuno at tambalang panaguri. Ang tambalang simuno ay tumutukoy sa dalawang tao o sentro ng pinag-uusapan. Samantalang ang tambalang panaguri naman ay natitirang bahagi ng pangungusap. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Mapagkandili at maalalahanin sila mama at papa. Si Jose at Jay ay matalino at masipag. Dumako naman tayo sa uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Una na riyan ay ang tambalan. Ito ay pangungusap na may dalawang kaisipan na pinag-uugnay o pinagdurugtong sa tulong ng pangatnig. Halimbawa, si Luis ay mahilig mang-asar, samantalang si Loreng ay mapagmahal. Ang unang kaisipan ay si Luis ay mahilig mang-asar. Ang ikalawang kaisipan ay si Loreng ay mapagmahal. Ang pangatnig ay ang salitang samantalang. Sumunod ay ang ugnayan. Ito ay pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Ang diwa ng dalawang sugnay ay nakarugtong at pinag-uugnay o pinagsasama sa pangatnig. Halimbawa, di malayong umunlad ang Pilipinas kung ang mga mamamayan ay magtutulong-tulong. Ang sugnay na makapag-iisa ay di malayong umunlad ang Pilipinas. Ang sugnay na di makapag-iisa ay kung ang mga mamamayan ay magtutulong-tulong. Ang pangatnig naman ay ang salitang kung. Ang ikatlong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ay ang langkapan. Ito ay pangungusap na binubuo ng isa o higit pang sugnay na makapag-iisa o sugnay na di makapag-iisa. Ang dalawang sugnay ay may magkaugnay na diwa. Halimbawa, makakapasa talaga siya at makakatamo ng diploma kung magsisipag sa pag-aaral at pagtitiis sa hirap. Ang dalawang sugnay na makapag-iisa ay makakapasa talaga siya at makakatamo ng diploma. Ang dalawang sugnay na di makapag-iisa ay kung magsisipag sa pag-aaral at magtitiis sa hirap. Ngayon ay atin namang talakayin ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit o tungkulin. Una ay ang paturol. Ipinahayag ng uring ito ng pangungusap ang isang katotohanan o kalagayan ayon sa paraan ng pagpapahayag. Halimbawa, napakagandang pamana ng edukasyon. Isa pang halimbawa, si Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Ikalawa ay ang pautos. May himig ng pag-uutos ang diwa ng pangungusap.
Ang pag-uutos ay nauuri sa dalawa. May paggalang sa kapwa sa tulo ng unlaping paki o maki, at pag-uutos na walang paggalang o pansintabi. Halimbawa ng pautos na may paggalang: pakiabot nga ng aking bag. Makikisuyo naman ng upuan. Narito naman ang halimbawa ng pautos na walang paggalang: kunin mo nga ang aking bag. Iabot mo nga ang upuan. Ang sumunod na uri ay patanong. Ang pangungusap na may himig ng pagtatanong. Ginagamitan ito ng bantas na pananong. Halimbawa, nakita mo ba ang aking bag? Nasaan ang pila? Ilang taon ka na? Ang ikaapat na uri ay ang padamdam. Ginagamitan ng tandang padamdam ang bawat pangungusap na may himig na matinding emosyon. Ang tandang padamdam ay maaring ilagay sa una o sa huling bahagi ng pangungusap. Halimbawa, si Janus. Si Janus ang aming presidente. Ang isa pang halimbawa ay, si Juan. Siya ang magnanakaw. Dumako na tayo sa pangungusap na walang paksa. Ito ay anumang salita o lipon ng mga salita na walang simuno at panaguri, basta't may diwa o mensaheng ipinapaabot. Ang mensaheng ipinapaabot ay maaaring magpakilos sa kapwa dahil nauunawaan ito. Narito ang mga uri ng pangungusap na walang paksa. Una ay ang existential. Ito ay nagsasaad ng pagkamayroon o pagkawala. Nilalagay sa unang bahagi ng pangungusap ang salitang mayroon at wala. Halimbawa, mayroong panauhin. Wala namang tao sa kanilang bahay. Sunod ay ang sambitla. Ito ay isa o dalawang pantig ng salita na nagpapaabot ng diwa o kaisipan. Kadalasang isang ekspresyon ang pahayag. Halimbawa, yehey, yahoo, wow, walastik. Ang ikatlong uri ay ang phenomenal. Nagsasaad ng panahon na kahit ito lamang ang banggitin, may diwa ng ipinapaabot na sapat upang mabigyang kahulugan ang pahayag. Halimbawa, sa makalawa, bukas, sa linggo, maya-maya. Ang ikaapat na uri ay ang patawag. Ang pagbanggit o kay pagtawag sa pangalan ng isang tao ay may sapat na kahulugang ipinapaabot. Ang tinatawag ay agad na lalapit dahil baka may iutos o kailangan ang tumawag. Halimbawa, Fatima, Isagani, Shane. Ang sunod na uri ay paghanga. Ito ay ekspresyon na nagpapahayag ng paghanga. Halimbawa, ang ganda, ang talino mo, ang husay. Ang ika-anim na uri ay ang pautos. Salitang pautos na kahit nag-iisa ay maipinaabot na diwa o mensahe kaya't di pwedeng disundin lalo na kung ang pagkakasabi ay medyo madiin. Halimbawa, kunin mo, lakad na, takbo. Ang panghuling uri ng pangungusap na walang paksa ay formularyong panlipunan. Ito ang mga salitang sadyang itinakda sa sitwasyon. Umaga, tanghali at gabi. Halimbawa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, tao po. Sa pagtatapos, hangad ko ang mga masustansyang impormasyon at kaalaman na inyong natutuhan mula sa aking mga ibinahagi. Muli, ako si Maria Shane May B. Cagata, taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Hamantasan ng lungsod ng Marikina, aming ina, minamahal at sinisinta, karangalan sa dulong at kaalaman, lugod na ingatan, ang dalis ay mong pangalan. Sa tuwing ay gabay ka, kasama sa aming buhay. Disiplina at kahusayan, mabuting panlasa